Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako'y bumabati sa inyo ng mapagpalang araw sa araw nito. Naway makasama kayo sa mga biyaya na isasabog ng ating Panginoon Diyos sa araw nito. Muli po akong magbabahagi at magbabasa ng banal na kasulatan. Ang babasahin ko po sa banal na kasulatan ay ang talata ng mga awit. Talata 37, kabanata 1 hanggang sa mga sumusunod. Ang sabi dito ay pamamagatan natin ang kahihinatnan ng masama at ng mabuti. Ito'y galing kay David. Huwag kang mabalisa sa masasama dahil sa masasama. Huwag mong kaingitan yung liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halamang matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin. At mananahang kang ligtas sa lupain. Ang aking binasa na verse ay magbibigay konti tayo ng kapahayagan ayon sa idinidikta sa akin. Makikita ang pahayag tungkol sa huwag pagkainggit sa mga gumagawa ng kasamaan o kasalanan. Ito ay sa awit. Sa aklat ng awit. Ang talatang ito ay nagsasabing, huwag kang mabalisa dahil sa masasama. Huwag mong kainggitan ang mga gumagawa ng masama. Nagtataguyod ng pagtitiwala sa Diyos. Pagpapahinuhod sa Kanya. Sa halip na pagkainggit sa mga gumagawa ng kasamaan, ay isang paalala mula kay David na huwag tayong mabalisa. O mainggit sa mga gumagawa ng kasamaan. Kahit na sa tingin natin ay tila sila'y nagtatagumpay. Narito ang isang simpleng paliwanag na maaaring gamitin natin. Ang talatang ito ay nagtuturo na sa mundong ito na maraming pagkakataon na makikita natin ang mga tao na gumagawa ng masama. O labag sa kalooban ng Diyos ay tila nagtatagumpay o umaasenso sa buhay. Ang ilan ay maaaring magkaroon ng kayamanan, kapangyarihan, o kasikatan sa pamamagitan ng hindi tamang pamamaraan. Sa ganitong mga sitwasyon, madali tayong maakit na mainggit o maghangad na maging katulad nila.
Ngunit pinapaalala ng talatang ito na huwag nating kaiinggitan ang mga gumagawa ng kasamaan. Ang tagumpay na nakikita natin sa kanila ay pansamantala lamang. Sa huli, ang kanilang mga gawa ay hahatulan ng Diyos at ang kanilang tagumpay ay magiging walang kabuluhan. Bilang mga mananampalataya, tayo ay tinatawag na magtiwala sa Diyos at manatili sa kanyang mga daan. At tunay na tagumpay ay hindi masusukat sa yaman, sa kapangyarihan, sa mundong ito, kundi sa ating relasyon sa Diyos at sa buhay na walang hanggan na kanyang pinangako sa mga kapangyarihan sa mundong ito, kundi sa ating relasyon sa Diyos, sa buhay na walang hanggan na kanyang pinangako sa mga sumusunod sa kanya. Sa halip na mainggit, dapat nating ituon ang ating pansin sa paggawa ng mabuti at sa paglilingkod sa Diyos ng may pananampalataya at pagtitiwala. May pananampalataya at pagtitiwala, narito na maaari kong ibahagi bilang refleksyon sa ating buhay. Sa talatang binasa kong na Salmo, sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi may iwasan na makakita tayo ng mga tao na sila ay umaasenso sa buhay sa pamamagitan ng mga maling gawain. Minsan, maaari nating maramdaman na hindi patas ang buhay, na ang mga pagkakamali ay parang nagtatagumpay habang tayo na sumusunod sa tamang daan ay tila napag-iiwanan. Ngunit sa awit na binasa ko ay nagpapaalala sa atin na hindi natin kailangang mainggit o mag-alala dahil sa mga ganitong tao. Ang tunay na tagumpay ay hindi masusukat sa material na yaman o kapangyarihan na pansamantala lamang, kundi sa ating relasyon sa Diyos at ang buhay na walang hanggan na kanyang ipinangako. Dapat tayong magtiwala sa Diyos na siya ang makatarungan at alam niya ang lahat ng bagay. Ang kasamaan ay may katapusan. Ngunit ang umaasa sa Panginoon ay magkakaroon ng walang hanggang kagalakan. Sa halip na tignan ang mga nagtatagumpay sa maling paraan, ituon natin ang ating pansin sa paggawa ng mabuti, sa pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos, at sa pagtitiwala sa kanyang mga pangako. Naway palaging maging gabay natin ang salitang ito, na sa tuwing magkakaranas tayo
ng mga alinlangan, pag-aalinlangan o tukso, huwag tayong maiinggit sapagkat ang Diyos ang ating dakilang gantimpala. Ang reflection na ito ay naglalayong magbigay ng pag-asa, hindi pagpapalalim sa pananampalataya at pagpapalalim sa pananampalataya sa Diyos dahil sa gitna ng mga pagsubok at tukso na maaaring dumaan sa ating buhay. Sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi maiiwasan na makakita tayo ng mga tao. Maraming nangyayari sa mundo ngayon. Kung titignan natin, minsan nasasabi natin sa sarili natin na tayong sumusunod sa Diyos, na tayong nananampalataya sa Diyos. Minsan nasasabi natin sa sarili natin, bakit ganon? Yung mga gumagawa ng masasama na hindi patas, hindi makatarungan, pero nagsisiyaman na tumaaseso. Pero tayong mga gumagawa ng parehas na may takot sa Diyos, hindi mangyari sa atin ng ganong kasaganahan. Kaya binasa ko itong verse na ito para maintindihan natin at maunawaan natin na ito laging nasa isip ito na huwag nating kainggitan ang gumagawa ng masama dahil ang Diyos ay may paraan dyan. Kapag nakakakita ako ng mga taong nasa inaakala kong mali ang kanyang ginagawa, pagkaya ko siyang lapitan, sabihan, lumalapit ako. Sinasabi ko sa kanya, sabi ko, mali yan. Huwag kang manatili sa ganyan. Kasi, ano ba ang makamtan mo? Kumita ka man ng marami ngayong araw nito. Hindi mo ba napapansin, ang bilis maubos? Ang bilis mo wala? Kahit maliit ang kinikita natin sa maayos na paraan, ang Diyos ang nagdaragdag sa mga pagkukulang na nararanasan natin. Ako, mula noong December, wala akong hanap buhay hanggang ngayon. Pero ang Diyos hindi nagpabaya sa akin. May mga obligasyon akong dapat harapin, pero ang Diyos ay nagpapadala ng tulong. Kasi alam niya na wala akong inaasahan kundi siya. Kaya maraming salamat. At ako'y nakapagbahagi ng ganito na isang nilalagay ng Diyos sa puso't isipan ko kung anong salita ang aking may babahagi. Salamat sa maliit na paraan ako'y na kanyang nagagamit. Salamat po sa paraan na ang buhay ko ay pinagagamit ko sa kanya. Kaya huwag tayong manatili sa mga baluktot na katwiran, sa mga maling pamamaraan, at sa mga hindi magandang katwiran. Kasi darating ang araw, aanihin natin ang lahat ng yan. Maraming salamat po. Naway pagpalain po tayo ng Diyos. Naway gabayan tayo. Ako po'y mananalangin na maiksing panalangin
na naway makapagdulot ng lakas at ginhawa, kagaanan sa ating puso. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga bagay na pinaparanas mo sa aming mabubuti. Unang-una sa lahat, Ama, maraming taong hindi na nagigising. Maraming taong dumaranas ng mga sakit at karamdaman. Pero kami patuloy mong pinagpapala, pinagyayabong. Dahil sa biyaya mo, dahil sa dakila mong pag-ibig sa amin. Ama, tulungan mo kami na maranasan ka namin lagi. Tulungan mo kami, Ama, na maramdaman ka po namin lagi. Sa pagkagising pa lang namin sa umaga, kundi ang lalabas sa aming mga bibig ay pupurihin ka at pasasalamatan ka. Tulungan mo kami, Ama, na magawa namin bilang mga anak mo na makapagbahagi rin kami ng iyong salita. Sapagkat kailanman, Ama, kami dumaraan sa mga temptation. Pero kung kami naniniwala at nananalig at nagtitiwala sa iyo, dumaan lang yon na parang hangin at hindi mananatili ang temptation na yan sapagkat ikaw ay lagi namin kasama. Ito yung dalangin ko, Ama, na pagpalain mo ang lahat ng nakikinig sa bidyong ito. Ikaw ang magpala sa kanila, Ama. Ikaw yung tumugon para sa kanila. Ikaw yung magbigay ng anumang kakulangan nila. Ikaw yung magpuno kung saan ang nararapat na kailangan nila. Maraming salamat. Lalo-lalo na sa akin, Ama. Sapat na yung kalakasan ng katawan na binibigay mo sa akin. Sapat na sa maayos at matinong pag-iisip. Sapat na, Ama, yung kagalakan na lagi kong nararanasan araw-araw. Napakalaking biyaya yan para sa akin. Ay paulit-ulit akong nagpapasalamat sa iyo, Ama. Sa ganung paraan lang, Ama, ang may babalik ko muna po sa inyo. Naway mag-level up po itong ginagawa ko sa pagbabasa ng iyong salita at may pahayag ko sa ibang tao. Ang lahat ng ito, Ama, ay binabalik ko ng papuri at pasasalamat na tanging sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at sinasamba at pinaglilingkuran, na aming Jesus na tagapagligtas ng aming buhay. Samahan mo po kami lagi, sama po kami naroroon. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Salamat po sa inyo. Mabuhay po tayong lahat sa biyaya ng Diyos.